Maldag. Ngayon, tatalakayin natin ang tatlong historical place ng Tacloban City. Let's go! Hello mga kanter, halika, ating pasyalin ang lugar kung saan ako lumaki. Ito ang San Jose, Tacloban City. Ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit ito naging isang historical place ng Tacloban City. Originally, San Jose was first called Kasiruman, a city of Tacloban facing the Pacific side of Leyte. At that time mga kanter, Tacloban was still a barrio of Pasay Samar. Sometimes in 1885, years after Tacloban became a separate town from Pasay Samar, a Spanish friar by the name of Father Ricardo Suarez gave barrio people an idea on how to protect themselves. In honor of Father Suarez's assistance, the barrio renamed San Ricardo in memory of the friar. In December 1901, the barrio was formally declared as the barrio of San Jose in memory of Father Jose de la Peña, who helped them rebuild the barrio, and they also honored Senior San Jose or Saint Joseph as their patron saint. At nakasanayan na ito ng mga taga San Jose until the district was devastated by the Japanese occupation forces. Ito na sa kasalukuyan ay tinawag na San Jose. Tara, puntahan naman natin ang isa pang historical place ng Tacloban City. Ito ang Pacific Point o ang Baluarte, na kung saan nagkuta ang mga Hapon noong panahon ng World War II. Let's go mga kanter, pasukin natin ang loob. At yan mga kanter, bumungad sa atin ang isang napakalaking kanyon na ginamit ng mga Hapon noong World War II. At dito sa lugar na ito, nagkuta ang mga Hapon noong panahon na yon. Makikita nyo naman mga kanter kung gaano ito kalawak. At mamaya, papakita ko sa inyo ang pillbox na ginawa ng mga Japanese noong panahon ng digmaan. Tara! At ito na nga ang Japanese pillbox built by the Japanese Imperial Forces during World War II as a part of their fortification against the Allied Liberation Forces led by General Douglas MacArthur on October 20, 1944. This was the Japanese pillbox in White Beach, San Jose. And this is the Leo Island. The Leo Island Resort has maintained and preserved it for posterity. Puntahan naman natin ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Welcome to San Juanico Bridge. At bago natin pag-usapan ang historical nito, tara, atin munang silipin kung gaano ito kahaba at gaano ito kaganda at kung gaano ito kataas. Halika mga kanter, silipin natin. Let's go! July 2, 1973, opisyal na pagbukas ng San Juanico Bridge sa publiko kasabay sa pagdiriwang ng kaarawan ng dating unang ginang na si Ginang Imelda Marcos. Ito rin ang tulay na pinagdugtong ang mga pulo ng Samar at Leyte. Ito ay may taas na 41 meters above the sea level and 7,200 feet. Tinuturing din na isa sa pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Ang San Juanico ay ibinigay ni dating Pangulong Marcos kay Imelda Marcos bilang tanda ng pagmamahal ng Pangulo sa unang ginang. San Juanico ay tinuturing na may pinakamagandang disenyong tulay sa buong kapuluan. Yan ang tatlong historical place ng Tacloban. Paalam!